mag-replay tayo. Magandang umaga po sa ating lahat at isang muling pagkakataon, isang muling araw, panibagong linggo na idinagdag sa atin ng Panginoon upang ating maranasan ang kanyang biyaya, ang kanyang kahabagan, ang kanyang mga pagpapala sa atin sa maghapon at sa buong sanlinggong ito. Inuulit ko po, maraming salamat sa ating mga kapatid, kaibigan, kapatiran, mga kaibigan na nanonood at yun nga pong iba ay nagsishare pa, nagla-like, nag-heart. Maraming pong salamat. At ang sinasabi ko nga po, kung nakita po ninyo matapos nyo mapanood ay merong mapupulot at magandang gabay sa atin, i-share po ninyo sa iba upang pagpalain din po ang iba. Ngayon, kung sa inyo naman pong palagay wala, okay lang at salamat sa panonood. Pero atin pong panalangin na nawa kahit pa paano ay gamitin ng Diyos ang programang ito, ang gawain ito, na kahit pa paano ay makapagpaalaala, lalong-lalo na sa ating mga kapatiran sa mga taga-Jubilee Christian Church at saka sa mga kaibigan, na ating mga kaibigan sa Facebook at mga kakilala, mga kamag-anak, mga kapatid, o diyan sa Mindoro, sa Batangas. So maraming pong salamat. At kahapon po ay ating ipinagdiwang ang araw ng mga puso at maraming in love, meron po akong correction kasi kung hindi ako nagkakamali, parang nasabi ko kahapon ay karaniwang nangyayaring pag-ibig yung istorge. Correction po, eros kind of love. Yun ang nasa isip ko. Pero siyempre, pag ang pag-uusapan ay pag-ibig ng Diyos ay agape, yung unconditional kind of love. Pero kapag February, tayo naapektuhan ng komersyal o ng komersyalismo, parang mas ang nananaig lagi ay yung eros kind of love. But anyway, so atin pong pinag-uusapan at pag-uusapan sa linggong ito yung preaching kahapon, At doon po ay Abraham trust God. So sa ilalim po ng kanyang pagtitiwala sa Diyos ay meron po tayong tatlong puntos na pag-uusapan at pinag-usapan. Ito po ay ang calling sa kanya, at pangalawa yung challenge, and then pangatlo, yun pong covenant. So atin pong talakayin yung calling. Katulad ng background natin, sa Bible po, pagdating ng chapter 12, nagsimula ang sumulat ng Bible, si Moses, na ipaliwanag ang pinagmula ng bansang Hudyo, yung special treatment ng Diyos sa bansang Hudyo, at mula po kay Abraham, si Isaac, si Jacob, si Joseph, yun na po hanggang sa matapos yung Genesis. Pero sa Genesis 1 to 11, yun po yung mga, ang sabi nga ay general beginnings, beginning ng creation, ng tao, ng pamilya, ng kasalanan, at nandoon yung pagpapatuloy ng kasalanan, talaga yung epekto ng kasalanan sa pamilya ni Adan at kahit sa buong pamayanan noon ng mundo. Kaya nga po nagdesisyon ang Diyos na dahil sa kasama sa Genesis chapter 6 ay kanya pong ipinasya na gunawin ang mundo sa pamagitan ng tubig. So iniligtas ang pamilya ni Noe, pero katulad po ng sinabi natin kahapon, hindi pa rin nawala ang kasalanan kasi mula doon sa pamilya ni Noe, kina Shem, na Japhet at Ham ay dumating pa rin nagsimula pa rin yung kasalanan. At ang bunga po nito ay pagdating sa chapter 11, makikita po natin yung pride ng sangkatauhan, yung kayabangan, yung ayaw pagtitiwala sa Diyos at gustong pagtiwala na ang sarili at gustong sila'y makilala. Yun po yung kanilang motibo kaya itinayo yung Tore ng Babel. At makikita po natin na doon sa Tore ng Babel ay so another na pagkakataon na ang pagkagamit doon sa Diyos ay plural. Sabi doon ay
bumaba tayo at ating guluhin ang mga tao. Ganon, ano po. So, yun po ay sa Genesis chapter 11. So, ginulo ng Diyos ang mga tao. Kasi nga, ang layunin ng tao, magtayo daw ng tore na abot sa langit para makilala kanilang pangalan. Alam po ninyo mga kapatid, iyon po ang nature ng tao. Yung tayo'y umalis sa authority, magsarili, mag-independent, at the same time ay nandun yung ating paniniwala na kaya ko ang buhay ko, ang sarili ko, ako ang masusunod, makikilala ko ng mga tao. Yun po yung nature ng tao, generally. At ang nakita ng Diyos yun. So pagkatapos nung paggulo ng Diyos sa Tore ng Babel, binigyan nga po ng Diyos doon nagsimula yung iba't ibang mga wika at lingwahe. So na nagkahiwa-hiwalay ang mga tao, at doon sa mga taong yon ay ang mga ninununot mga kasama doon ay yung pamilya ni Tera. Ano? At si Tera ay doon napapunta sa Ur, ano? Sa Caldea, no? And then siya po ay parang mga nomad sila, naglalakbay papunta ng Haran, and then pagdating sa Haran, doon namatay yung kanyang anak na si Haran. So, isa sa anak ni Tera ay si Abraham na ating pinag-uusapan. Gusto ko lang po makita natin yung background. And then, hindi clear ang history, hindi clear ang Bible kung nung tawagin ng Diyos si Abraham ay patay na si Tera. Ano? Pero mas malamang ay matanda na. Kasi nakalagay lang doon ay doon namatay sa Haran si Tera. Ngayon, doon sa kalagayan na pagkatapos noong Tore ng Babel, ang gusto ko makita natin yung context ng tao, nandoon yung kayabangan pa rin. Nandoon yung, siyempre po, dahil naghiwa-hiwalay na may kaisipan ng mga taong mag-settled na. Mag-settled. Pero huwag natin kalilimutan, nandoon pa rin yung instinct, yung kasalanan sa mga puso. At sa mga scholar ay talagang sinabi na pagkatapos noon ay laganap at lumaganap naman ang idolatry. Yung pagsamba sa araw, nandoon. Ngayon, doon po sa kalagayan na iyon, ay dumating ang chapter 12. Ang sabi doon ay tinawag ng Diyos si Abraham at ang sabi, lisanin mo o iwanan mo ang iyong bayan, ang iyong mga kamag-anak, ang bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Mga kapatid, ang pagtawag ng Diyos ay ang laging layunin ay makita ang ating pagsunod at tayo tinatawag para sa kabutihan. At ang Diyos ay tumatawag sa gitna ng maaring kayabangan, sa gitna ng kasamaan ng loob, sa gitna ng karamdaman, sa gitna ng mga kasakitan, sa gitna ng maaring kaunlaran, ang Diyos ay tumatawag. At sa kalagayan po ni Abraham, tinawag ng Diyos si Abraham na gusto nilang mag-settle doon sa Haran. From Ur, sa Haran. At siya po ay kinakailangan niyang iwanan ang pamilya ng kanyang ama, ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang kanyang mga kabarkada at kaibigan, kamag-anak. Yun po ibinanggit, mga kamag-anak. At sabi nga po ang kaugalian ng mga Asyano o ng mga Asian kasama ang Israel ay hindi talaga sila po nandun yung close family ties at hindi ganun kadali na pumunta sa ibang lugar, maging foreigner sa ibang lugar. So si Abraham, yun po ang kanyang kakaharapin, at pag-uusapan natin yun doon sa challenge sa sunod. Ngayon, yung calling ay ang layunin ng Diyos tayo ilagay sa mas mabuti. Ang calling tayo alisin ng Diyos sa ating mga comfort zone na kinalalagyan at tawagin siya at ilagay sa ibang kalagayan. Yun po yung nangyari sa buhay ni Abraham. At hindi natin maiaalis na kapag tayo tinawag ng Diyos sa isang lugar o sa isang profesyon o sa isang kalagayan, meron kang mga adjustments at meron kang dapat iwanan na yung mga bagay, kaugalian, attitude, kultura ay napamahal na sa iyo, kamag-anak. So, ibig sabihin, talagang may cost ang pagsunod, pagtugon sa tawag ng Diyos.
Inyo po bang natatandaan, yung mga kapatid ko na siguro yung mga nasa ministry, natatandaan mo ba nung ikaw ay enjoy na enjoy sa kasalanan o kaya ay settle ka na, tinawag ka ng Diyos? Ay hindi, ang tawag sa'yo ng Diyos ay patawarin mo na yung iyong kinagagalitan na yan. Iwanan mo na ang kasalanan na yan. Kasi ganun po ang Diyos tumawag. Inaalis ka sa kapahamakan. Inaalis ka sa kayabangan ng iyong buhay at kasalukuyang kinalalagyan para ilagay ka sa mas kabutihan. At sabi ko nga po, may mga adjustment. Kapatid, narinig mo na ba, naranasan mo na ba ang tawagin ng Diyos? Tinawag ka ng Diyos na patawarin mo na yung kapitbahay mong yan. Tinawag ka ng Diyos na ayusin mo na ang iyong buhay. Sa mga kabataan, karaniwan, tinawag ka ng Diyos na huwag ka nang maging pasaway. At higit sa lahat, ang general na pagtawag ng Diyos, gusto po ng Panginoon na tawagin ka mula sa kasalanan papunta sa Kanyang presensya at maging anak tayo ng Diyos. Gusto ng Diyos na hindi tayo mapahamak. Mga kapatid, ang kasalanan ay nagpapahamak. Hindi lamang sa buhay na ito, kahit sa kabilang buhay. At dahil doon, ang Diyos ay laging tumatawag sa iyo at sa akin. At syempre po, may mga highest calling pa, yung tinatawag na paglilingkod. Ano? Kung ikaw naman ay malalim na sa Panginoon, baka naman ikaw ay tinatawag ng Panginoon sa paglilingkod. So, may iba't ibang uri ng pagtawag. Pero ang tanong, willing po ba tayo na tumugon ng positibo sa tawag ng Panginoon? Katulad ni Abraham, tinawag siya ng Diyos. At ang sabi ng Bible, siya po ay sumunod. Mga kaibigan, mga magulang, mga kapatid, posibleng bumubulong sa iyong Diyos ngayon ng pagtawag. Ikaw ang nakakaalam. Maaring yung tawag na yan ay tinatawag ka na iwanan na ang kasalanan. Maaring yung tawag na yan, iwanan mo na yung dating pananampalataya o dating paniniwala na kung iyong susuriin sa simula pa ay mukhang wala namang katiyakan ka ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Kasi po, minsan tayo doon tinatawag ng Diyos. Kay Abraham, mayroon siya mga pananampalataya na ayon sa mga dalubhasa, may mga Diyos-Diyosan na doon sa Haran. Ano? At yun ang kanilang tinatawagan at pinapanampalatayanan. Pero na-realize ni Abraham na hindi ako mailigtas na mga Diyos-Diyosang ito. At siguro itong Diyos na si Yahweh ang pinaliwanag sa akin ng mga ninuno ni Shem, na anak ni Noe, ito yung tunay na Diyos. At dahil doon siya nagdesisyon na iwanan ang mga pananampalataya na hindi makapagliligtas sa kanyang kaluluwa. Iwanan ang kanyang mga prinsipyo sa buhay na hindi nakakatulong. Meron po mga prinsipyo na pinangahawakan natin na talagang ang lakas ng loob natin. Pero kung nakita mo naman na hindi naman nakakatulong sa relasyon sa kapitbahay, sa pamilya, aanin mo yung prinsipyo na yan. Di po ba? So mga kapatid, willing ba tayo na tumugon ng positibo at oo sa tawag ng Diyos? Inuulit ko po, maraming uri ang tawag ng Diyos sa ating lahat. Pero ang challenge ng ating programa ngayon, tumugon po tayo sa tawag ng Panginoon. At tinitiyak ko na kapag tayo tumugon ng positibo sa tawag ng Diyos, dadalhin tayo ng Diyos sa mas magandang kalagayan. Kung tayo tinawag ng Diyos sa pamumuhay sa kasalanan at tayo tumugon ng, Opo, Panginoong Hesus, tinatanggap ko kayo, ang tugon ng Diyos o sa tawag ng Diyos, dadalhin tayo sa pagiging anak niya at may katiyakan ng buhay ni walang hanggan. Mga kapatid, lagi kang tinatawag ng Diyos. At sana, ang tugon natin kung paano tumugon si Abraham ay kapareho lang. Nawa po, pagpalain tayo ng Panginoon, maging sensitive tayo sa pakikinig ng tawag ng Diyos. Ginagamit ng Diyos ang salita ng Panginoon, ginagamit ng Diyos ang maaring narinig mo sa radyo o maaring ganitong programa o maaring itinext sa iyo, maaring mga sitwasyon, ginagamit ng Diyos na kanyang boses upang tayo tawagin. Maging sensitive po tayo sa tawag ng Panginoon at tayo tumugon. Okay, pagpalain po tayo ng Panginoon at salamat po sa mga kasama kong sa umagang ito at magpangipangitan tayo muli sa Miyerkules at nais ko pong manalangin ngayon sa ating pagtatapos. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa
katotohanan na kayo na dakilang Diyos ay laging tinatawagan kami at nais po ninyo na kami alisin sa hindi magandang sitwasyon at ilipat sa sitwasyon na kung saan ay meron kaming malapit na relasyon sa inyo. Panginoon, salamat po sa halimbawa ng pagtawag kay Abraham at sa halimbawa ng kanyang positibong pagtugon sa inyong tawag. Dalayan ko po ang mga nakikinig ngayon, Panginoon, maging sensitive din ang bawat isa sa amin sa inyong tinig, sa inyong boses, sa inyong calling sa amin. At dalayan ko po na tulungan mo kami na tumugon sa inyo. Salamat po sa inyong kabutihan sa amin. Amin pong dalangin na mga kasama ko ngayon sa pananalangin ito. Panginoon, ang inyo pong gabay, pangunguna sa mga kapatid na ito, ang desire ng kanilang puso sa kanilang pamilya, sa kanilang kalusugan, sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga hanap buhay, Panginoon, kung maaaring may mga problema pa sa pera, Panginoon, abutin mo at tulungan po niyo sila. Gabayan po niyo sila, pangunahan po niyo sila, aliwin po niyo sila, palakasin po ninyo mga kapatid na ito ng bawat sa amin. Sa linggong ito, inyo po kaming samahan. Ingatan po niyo ang aming mga mahal sa buhay. At maraming pong salamat. Pagpalain mo ang aming bansa mula sa aming Pangulong Duterte, tulungan po ninyo. Marami pong salamat sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Marami pong salamat. Pagpalain po tayo ng lahat ng ating Panginoong Jesus. At happy belated or happy love month pa rin. February pa rin po. Thank you po.